May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't tila bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, Happy New Year sa lahat ng mga covenant keepers. Purihin ang dakilang alahayam sa ating pagpapatuloy sa talakayan ng Torah. At ngayon po ay tatalakayin natin ang 3 huling kabanata sa aklat ng ikalawang mga hari. So samahan niyo po kaming muli sa pagpapatuloy sa ating talakayan. Kabanata 22. Kabanata 22. Ang aklat ng tipan ay natagpuan. Si Josiah ay 8 taong gulang nang siya ay maging hari, at siya ay naghari sa Jerusalem ng 31 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jedidah, na anak ni Adaya. Siya ay taga Bozkat. Ginawa niya ang matuwid sa paningin ni Yahweh at lubos na sumunod sa mga daan ng kanyang ninunong si David, at hindi lumiko ni sa kanan o sa kaliwa. Sa 18 taon ng kanyang paghahari, si Josiah ay nagsugo kay Shaphan na kalihim, anak ni Azaliah na anak ni Mesulam, papunta sa templo ni Yahweh. Sinabi niya, "Umakyat ka kay Hilkiah na punong saserdote at ipahanda sa kanya ang salaping dinala sa templo ni Yahweh na tinipon ng mga bantay ng pinto mula sa bayan. Ipagkatiwala mo ito sa mga lalaking itinalaga upang mamahala sa gawaing pagsasaayos sa templo ni Yahweh. At ipabayad mo sa kanila ang upa ng mga manggagawang nagkukumpuni sa templo ni Yahweh, ang mga karpintero, ang mga tagapagtayo, at ang mga tagapukpok ng bato. Bumili rin sila ng mga kahoy at batong hinawan para sa pagkukumpuni ng templo. Hindi na kailangang iulat pa nila ang salaping ipinagkatiwala sa kanila, sapagkat sila ay tapat sa kanilang gawain." Sinabi ni Hilkiah na punong saserdote kay Shaphan na kalihim, "Aking natagpuan ang aklat ng tipan sa templo ni Yahweh." Ibinigay niya ito kay Shaphan at binasa niya ito. Pagkatapos pumunta si Shaphan na kalihim sa hari at nagulat, Inilabas na ng iyong mga lingkod ang salaping nasa templo ni Yahweh at ipinagkatiwala na sa mga manggagawa at sa mga tagapangasiwa sa templo." Pagkatapos sinabi ni Shaphan na kalihim sa hari, "Ibinigay sa akin ni Hilkiah na saserdote ang isang aklat, at binasa ito ni Shaphan sa harap ng hari." Nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng tipan, pinunit niya ang kanyang mga kasuotan. Ang inuutos niya kina Hilkiah na saserdote, Ahikam na anak ni Shaphan, Akbor na anak ni Mikaiah, Shaphan na kalihim, at Asaiah na lingkod ng hari. "Humayo kayo at magsangguni kay Yahweh para sa akin, para sa Israel at para sa buong Juda.
hingil sa mga salita ng aklat na ito na natagpuan. Sapagkat dakila ang galit ng mga salita, ang aklat na ito na natagpuan, sapagkat dakila ang galit ng alahayam na nag-aalab laban sa atin, sapagkat ang ating mga ninuno ay hindi sumunod sa mga salita ng aklat na ito at hindi isinagawa ang aklat ng nakasulat tungkol sa atin. Kaya't sina Hilkiah na saserdote, Ahikam, Akbor, Shaphan, at Asaiah ay pumunta upang makipag-usap sa propetang si Shallum, anak ni Tikba, anak ni Harhas, tagapangalaga ng mga kasuotan. Siya ay nanirahan sa Jerusalem sa bagong kwartel. Paglilinaw. Sa mga Kristiyanong Biblia, nasusulat doon na lumapit sila sa isang propeta na nagngangalang Hulda. May bahay ni Shallum. Ang propeta ay si Shallum at hindi si Hulda, asawa niya. Si Shallum ang gumagawa ng kabutihan sa mga naglalakbay ng malayo upang sumamba sa templo ni Yahweh. Wala namang binanggit tungkol sa mga gawain ni Hulda. Sinabi niya sa kanila, ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng Israel. Sabihin ninyo sa lalaking nagsugo sa inyo, ako ay magdadala ng kapahamakan sa lugar na ito at sa mga tao nito ayon sa lahat ng nakasulat sa aklat na binasa ng hari ng sambahayan ni David. Sapagkat tinalikuran nila ako at nagsunog ng insenso sa mga idolo at ginalit ako sa pamamagitan ng lahat ng kanilang ginawang mga idolo. Kaya't ang aking galit ay nag-aalab laban sa lugar na ito at hindi na mapapawi. Ngunit sabihin ninyo sa hari ng sambahayan ni David na nagsugo sa inyo upang magsangguni kay Yahweh. Dahil ang iyong puso ay naging mapagkumbaba at ikaw ay nagpakumbaba kay Yahweh nang marinig mo ang aking mga salita laban sa lugar na pakitaas po sis. Laban sa lugar na ito at sa mga mamamayan nito, na sila ay magiging isang sumpa at magiging tiwangwang. At dahil pinunit mo ang iyong kasuotan at umiyak sa harapan ko, narinig din kita, wika ni Yahweh. Kaya't ikaw ay dadalhin ko sa piling ng iyong mga ninuno at ikaw ay malilibig ng payapa. At hindi makikita ang iyong mga mata ang lahat ng kapahamakan na dadalhin ko sa lugar na ito. At dinala nila ang sagot na ito sa hari. Pag ano't inmon, ang sabi ng alahayam, dahil ang iyong puso ay naging mapagpakumbaba, at saka pinunit niya ang kanyang kasuotan at umiyak sa harapan ko, narinig din kita. So pag pag medyo mapagmataas ka, hindi ka pakikinggan, hindi ka didinggin ng alahayam. Kailangan meron kang mapagpakumbabang puso. At saka papansin natin, ang ugali doon ng mga Israelita talaga o Hebreo, yung pag nalulungkot o nagdadalamhati sisisi, pinupunit yung mga damit. So kaya ang mga nun, hindi ka pala pwede magsuot ng mga Dior, mga Calvin Klein, pag ganyan, kasi pag ka, pupunitin mo yung damit mo no? Saka, ang sabi din ng mensahero noon, wala daw propetang babae. Kaya itong sinabi sa mga yung sino nga ba to? Si Deborah, propeta daw.
Dito naman si Hulda, yung sa corrupted version, Hulda ay propeta. Pero ang sabi ng mensahero, si Deborah ay hukom. At saka dito si Shalom, yung asawa ni Hulda, ang propeta, hindi yung babae. Tapos ano pa? Puso pa yung tubig. Saka ang maganda dito sa mga sa mga trabahador taga-kumpuni ng templo, hindi hindi na sila ino-audit, pinagkakatiwalaan sila. Siguro inisip nila sa sa alahayam. Kaya hindi sila sana maging ganyan, mabalik sa ganitong kalakaran, no, ang ating bansa. Na hindi na kailangan lahat ng manggagawa at namamahala ay tapat sa kanilang tungkulin, sa kasama, sa alahayam. Yun lang po, mga kapatid, kayo naman po. Bakit kaya sis natagpuan yung aklat ng mga Kasi manggagawa? nagkukumpuni. Iniisip Oo. ko, baka naman may mga secret, mga passage, secret na mga taguan. Kasi alalahanin, di ba, yung mga mga mahalagang bagay is yung mga kayamanan itinatago sa templo. Baka may mga sila dyan, mga taguan. Di ba magaling mga craft, yung mga carpenter, magagaling nung sa una, nakagawa sila ng mga taguan na hindi halata. So, Diba? ibig sabihin Behind talagang door. matagal na wala silang gabay ng kasulatan. Kung hindi pa ni-repair, Oo, kung hindi pa nagpa-repair ng templo, oo, hindi hindi pa matatagpuan. matatagpuan ang kasulatan. Ipinatagpo yun sa kanila para may gabay na sila. Sa panahon ni Josiah, at saka wala na yung 10 tribu. At tingin ko, kasi mula nung humiwalay after ni Solomon, di ba, parang hindi ko na narinig uli yung Benjamite. No? Baka nung mag-kidnap sila ng kanilang mga asawa, hindi na sila, lumayo na sila. At saka wala talagang hindi talaga sila nagse-celebrate ng mga kapistahan. Oo. Nakalimutan talaga, no? Nakalimutan na talaga nila ang covenant. Baka Kaya- yung tribe of Judah, maaari nagse-celebrate pa, pero ang talaga, wala na. Ang Northern Kingdom. Oo, yung Northern Kingdom talagang Kasi hindi na mga nagse-celebrate. sacerdote nila, hindi naman legita, di ba? Mga pari na silang sila, hindi katulatan. naman mga libita na saserdote. Wala silang kasulatan. Pero nung natagpuan na ba yung kasulatan, sinunod na ba nila? Oo, Buti ba doon? Si Josiah, mababasa natin yan nag-declare dito ng niya? sa pagpapatuloy natin. Kabanata 23. Ang hari na si Josiah ay nagpanibago ng tipan. Pagkatapos ay tinipon ng hari ang lahat ng nakatatanda ng Juda at Jerusalem. Siya ay pumunta sa templo ni Yahweh, kasama ang lahat ng tao ng Juda at mga taga-Jerusalem, ang mga saserdote at ang mga propeta. Lahat ng tao mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Binasa niya sa harap nila ang lahat ng salita ng aklat ng tipan na natagpuan sa templo ni Yahweh. Tumayo ang hari sa tabi ng haligi at kanyang pinanibago ang tipan sa harapan ni Yahweh, na sila ay susunod kay Yahweh at tutupad sa kanyang mga utos o Torah, mga tuntunin at mga batas ng buong puso at buong kaluluwa, at pagtitibayin ang mga salita ng tipan na nasusulat sa aklat na ito. At ang lahat ng tao ay sumang-ayon sa tipan. Inutusan ng hari sina Hilkiah na punong saserdote, ang mga saserdote sa ikalawang hanay,
at ang mga bantay ng pintuan na alisin sa templo ni Yahweh ang lahat ng kagamitan na ginawa para kay Baal, kay Asherah, at sa lahat ng nilikha na nasa langit. Sinunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem, sa bukid ng libis ng Kidron. Ipinatapon din niya ang mga paring naglilingkod sa mga idolo na inihalal ng mga hari ng sambahayan ni David upang magsunog ng kamangyan sa matataas na dako ng mga lungsod ng Juda at sa paligid ng Jerusalem. Maging yaong mga nagsusunog ng kamangyan kay Baal sa araw, buwan, mga konstelasyon, at sa lahat ng nilikha na nasa langit. Inalis niya ang poste ni Asherah o obelisk mula sa templo ni Yahweh. Dinala ito sa Kidron Valley sa labas ng Jerusalem. Sinunog ito roon, dinurog hanggang maging alabok. Giniba niya rin ang mga silid ng mga lalaking bayarang naglilingkod sa templo at ang mga silid kung saan ang mga babae ay naghahabi ng kasuotan para kay Asherah. Paglilinaw. Ang mga poste ni Asherah ay tinatawag ngayon na obelisk, gaya ng makikita sa St. Peter's Square sa harap ng St. Peter's Basilica sa Vatican City sa Roma. Ang mga obelisk ay karaniwan sa mga bansang kanluranin at isa sa pinakamalaki ay nasa Washington, D.C., USA. Pinasundo ni Josiah ang lahat ng saserdote mula sa mga lungsod ng Juda at sinira ang matataas na dako mula sa Geba hanggang sa Beersheba, kung saan sila nagsusunog ng kamangyan. Giniba niya ang pasukan ng pintuang bayan ni Joshua na pinuno ng lungsod na nasa gawing kaliwa ng tarangkahan ng lungsod. Ang mga pari ng matataas na dako, bagaman hindi naglilingkod sa altar ni Yahweh sa Jerusalem, ay kumakain ng tinapay na walang lebadura, kasama ng kanilang mga kapwa pari. Giniba ni Josiah ang tapet na nasa libis ng Ben Hinnom upang walang sino man ang makapagsunog ng kanilang anak na lalaki o babae bilang handog kay Molek. Inalis niya ang mga kabayong inihandog sa araw na inilagay ng mga hari ng sambahayan ni David sa pasukan ng templo ni Yahweh, malapit sa silid ni Nathan, Melek na pinuno. Sinunog din ni Josiah ang mga karwaheng inihandog sa araw. Giniba niya ang mga altar na itinayo ng mga hari ng sambahayan ni David sa ibabaw ng bubungan sa itaas ng silid ni Ahaz at ang mga altar na ginawa ni Manase sa loob ng 2 looban ng templo ni Yahweh. Binagsak niya ang mga iyon at itinapon ang mga durog na bato sa libis ng Kidron. Giniba din ng hari ang matataas na dako sa tapat ng Jerusalem, sa timog ng burol ng katiwalian, na itinayo ni Solomon na hari ng Israel para kay Ashtoreth, na karumal-dumal na diyosa ng mga Sidonian, kay Shemosh, na kasuklam-suklam na idolo ng Moab, at kay Molek, na karumal-dumal na idolo ng mga Ammonite. Binuwag niya ang mga bato, pinutol ang mga poste ni Asherah, at tinambakan ng mga buto ng tao ang mga lugar na iyon. Kahit ang altar sa Bethel, ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat,
na siyang nagpasimula ng kasalanan sa sambahayan ni Efraim. Maging ang altar na iyon at ang mataas na dako ay giniba niya. Sinunog niya ang mataas na dako, dinurog ito hanggang maging alabok, at sinunog ang poste ni Asherah. Nang luminga si Josiah at nakita ang mga libingan sa burol, ipinakuha niya ang mga buto sa loob ng mga iyon at sinunog sa ibabaw ng altar upang lapastanganin ito, gaya ng ipinahayag ni Yahweh sa pamamagitan ng propeta ng alahayam na nagpahayag ng mga bagay na ito. Itinanong ng hari, "Ano ang puntod na iyon na aking nakikita?" Sinabi ng mga tao ng lungsod, "Iyan ang puntod ng propeta ng alahayam na nagmula sa Juda, na nagpahayag laban sa altar ng Bethel ng mga bagay na ginawa mo ngayon." Sinabi niya, "Huwag ninyo itong galawin, huwag gambalain ang kanyang mga buto." Kaya't pinangalagaan ang kanyang mga buto at maging ang mga buto ng propetang nagmula sa Samaria. Gayon din ang ginawa ni Josiah sa lahat ng mataas na dako sa mga bayan ng Samaria na ginawa ng mga hari ng sambahayan ni Efraim upang galitin ang alahayam. Nilipol niya ang mga ito gaya ng ginawa niya sa Bethel. Pinatay ni Josiah ang lahat ng pari ng matataas na dako sa ibabaw ng mga altar at sinunog ang mga buto nila sa ibabaw ng mga iyon. Pagkatapos, bumalik siya sa Jerusalem. Ipinag-utos ng hari sa buong Israel, "Ipagdiwang ninyo ang Paskwa kay Yahweh na inyong alahayam, ayon sa nasusulat sa aklat ng tipan. Sapagkat buhat pa sa panahon ng mga hukom at ng mga hari ng sambahayan ni Efraim at ng sambahayan ni David, walang Paskwa na ipinagdiwang gaya ng ginawa sa panahon ni Josiah. Noong 18 taon ng kanyang paghahari, ang Paskwa na ito ay pinagdiwang kay Yahweh sa Jerusalem. Bukod pa rito, inalis ni Josiah ang mga manghuhula, ang mga espiritista, ang mga anito, at ang lahat ng kasukla-suklam na bagay na nakita sa lupain ng Juda at Jerusalem, upang tuparin ang mga salita ng kautusan na nasusulat sa aklat na natagpuan ni Hilkiah na saserdote sa templo ni Yahweh. Wala nang naging haris na gaya niya, na nagbalik loob kay Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, alinsunod sa lahat ng kautusan ni Yahweh, ni nagkaroon pa ng katulad niya pagkatapos ng kanyang pagiging hari. Gayunpaman, hindi pa rin inalis ni Yahweh ang tindi ng kanyang galit na nag-alab laban sa sambahayan ni David dahil sa lahat ng ginawa ni Manase upang galitin siya. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Itatakwil ko rin ang Juda sa aking harapan, gaya ng itinakwil ko ang sambahayan ni Efraim. Itatakwil ko ang Jerusalem na aking pinili at ang templong ito na aking sinabi. Dito mananatili ang aking pangalan." Ang iba pang mga ginawa ni Josiah at lahat ng kanyang mga gawa ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. Sa panahon ng paghahari ni Josiah,
si Faraon Neco, hari ng Egypt, ay pumaitaas sa ilog Euphrates upang tumulong sa hari ng Assyria. Hinarap siya ni Josiah sa labanan, ngunit pinatay siya ni Faraon Neco sa Megiddo. Dinala ng mga lingkod ni Josiah ang kanyang bangkay mula sa Megiddo patungong Jerusalem sa isang karwahe at inilibing siya sa kanyang libingan. At ang mga pinuno ng bayan ay kumuha kay Jehoahaz na anak ni Josiah at kanilang pinahiran ng langis at ginawang hari kapalit ng kanyang ama. Haring Jehoahaz sa bahayan ni David. Si Okay, Jehoahaz. pwede ako mag-react muna kasi sobrang Okay dami po. ng reaction ko. Dito sa siguro kaya pinatagpo ang kautusan o ang Torah sa panahon ni Josiah kasi nagpakumbaba siya kaya sa kanya nag-appear. Ngayon, dito pa lang, itatakwil ko ang Jerusalem na aking pinili at ang templong ito na aking sinabi, dito mananatiling ang aking pangalan. So, itinakwil ng alahayam ang templo na so ito is after nung after ng Babylon. Kasi hindi pa nangyayari yung Babylon dito, di ba? Asa naman niya, wala. So yung templo ayan. Tapos yung mga mangmula wika. So pinatay ni Josiah ang lahat ng pari ng mataas na dako sa ibabaw ng mga altar at sinunog ang mga buto nila sa ibabaw. Pero yung si propeta siguro tingin ko si Isaiah to at saka Elisha, hindi niya pinagalaw. And then ito siguro yung ginagaya ng mga Catholic, yung mga pari nila inilibing mismo sa simbahan. Pero kasi kaya pinatanggal ni Josiah yung mga libingan. Di ba nakaka-defile yun? Di ba sabi naman sa Hero, pag maghahanap kayo ng lugar para sa house of prayer, kailangan malayo sa sementeryo. Kasi ang patay ay nakaka-defile. Pero kasi yung ating mga propeta, sina Elijah, si Elisha pala, si Elijah wala, hindi mo siya namatay, no? Sina Elisha, yung iba mga propeta, kumbaga banal. So, kahit namatay sila, hindi sila, naging righteous sila, hindi nila ma-defile. Kaya hindi siguro, hindi pinagalaw ang kanilang mga lingkod kasi ng alhayam yun eh. Kumbaga buhay ang kanilang diwa, Tapos dito pa, sa verse 9, ang mga pari ng matataas na dako, bagaman hindi sila naglilingkod sa altar ni Yahweh sa Jerusalem, ay kumakain ng tinapay na walang lebadura. Kasama ng kanilang ibig sabihin, hindi dapat sila kumakain ng mga di ba consecrated bread yun? Yung mga natin, wala lebadura. Dapat hindi, di ba ang hindi nga tuloy, hindi pwedeng kumain nun eh. Lalo pa ito, mga defiled na pari ito. So, isa sa yung mga kasalanan yun. So, malaking kasalanan talaga yung mga consecrated food. Yung mga, yung mga handog pagsasaluhan. Yan. Dapat hindi talaga nakakakain ang mga hindi karapat-dapat, no? Then, ito pa, so pinatanggal niya yung mga may nagtataka ko dito, meron siyang pinasarang tarangkahan sa bandang kaliwa ng templo. So iniisip ko yung tarangkahan, hindi kaya ito yung pinagtayuan ng the Wailing Wall ng Jerusalem ngayon. So pinasara niya to eh. Parang pinagiba niya yung tarangkahan. Baka ito yung ginawa yung sa left side.
So baka ito yung ginawang Wailing Wall ngayon. Kaya yung mga pagsuway, no? Tapos yung East Gate, kasi sabi nila, pinasara din. Ang sabi nila, doon daw maggagaling ang magiging prophesied na mensahero. Kaya tinanggal nila yung East Gate sa Pero anyway, yun lang po ang aking reaction. Parang kasi Pero sa thank you. sa kabila sis ng kanyang pagpapakumbaba at baga yung talagang sinunod niya ang lahat ng mga nakasulat. Pero bakit kaya hinayaan siya ng alahayam na mamatay sa labanan? Oo nga. Ito si Zob. Sa verse 29, mo. Sa panahon ng paghahari ni Josiah, si Faraon Neco, hari ng Egypt, ay pumaitaas sa ilog Euphrates upang tumulong sa hari ng Assyria. Baka tumulong upang kalabanin ng hari ng Assyria? Di ba magkalaban ng Egypt at saka Assyria? Kaya nga, sa panahong ito, ang Magkakampi na sambahayan sila? ni Ephraim ay nasasakop na ng Assyria. Oo. 'Di ba? Pero bakit umakyat pumunta ang Egypt para tumulong sa hari ng Assyria? Hindi ba tingin ko tumulong labanan ng hari ng Assyria. Kasi di ba magkalaban nga yung kasi ang Judah nagpapatulong sa Egypt. Oo. Nagpapatulong sila sa Egypt, hindi sila baka upang tumulong kalabanin ang hari ng Assyria. Baka ito tumulong kalabanin sa verse 29. Kaya niread ko to sa akin eh. Kasi sa Jeremiah, ang tribe ni Judah ay pumunta sa Egypt upang sumaklolo, humingi ng saklolo. So, ibig sabihin nga nito, dapat ang hari ng Egypt ang tumutulong kay Josiah. Oo nga eh. Dito Pinatay parang siya ni nabaliktad. Faraon Neco sa Megiddo. Oo, kasi bakit tutulong ang Egypt sa Sa Assyria? Syria, oo nga eh. Ang Kaya kakampi nakaread ng sa akin. ng Egypt ay ang sambahayan ni David. Oo. Kaya niread ko to i-reviewin ko wait, tingnan natin. Ano to? Anong chapter to? 22. Ay, 23 na. 23. Chapter 23. Verse 29. 29. Wala na open in English. So, while Josiah was king, Pharaoh Necho, king of Egypt, went up to the Euphrates River to help the king of Assyria. Ganun eh. King Josiah marched out to meet him in battle, but Pharaoh Necho faced him and killed him at Megiddo. Oh. Kulang pala itong ay pumaita upang hinarap siya ni Josiah sa labanan. Ngunit pinatay siya ni Faraon Necho sa Megiddo. Ganun din. So, sino ang kalaban ng Assyria? Kasi Baka tumulong siya. baka sila, pero tataka ko kasi isang tribo na nga lang siya eh. Oo. Paglaban siya sa Assyria, baka tingin ko ang Assyria ang nakapatay dito eh. Bakit naman sasanib puwersa yung dalawang malalaking bansa against sa isang tribo, no? Oo. So, ibig At saka sabihin, siguro kapatid, gusto nilang sakupin din ang sambahayan ni David. Kasi nasakop na nila ang tribo ng yung Northern Kingdom. oo, gusto nga ng Assyria na sakupin. Pero tingin ko, nakapatay dito yung Assyrian, hindi si Neco, hindi yung Egypt kasi
kung napatay si Josiah, dapat nasakop na totally ang Judah, di ba? Pero bakit binalik siya sa ano? Ang alam ko kasi natalo din ang Egypt dito. Natalo din ang Assyria ang Egypt. Kaya umuro din ang Egypt. Pero anyway, Assyrian madadaanan invasion natin. ito, 'di ba? Ha? Assyrian invasion, ibig sabihin, gusto Oo, talaga ng Assyria na masakop ang buong oo. Israelita. Oo, kaya lang kasi ang Assyria natalo ng Babylon later Oo. on. Kaya Babylon ang sasakop sa Judah. Hmm. Pero anyway, ano lang natin, balikan na lang natin pag meron tayong corroborative, no? Hmm. Sige, Sis So parang Maria, hindi rin salamat. dito Ito, si ano, Josiah, bakit hindi siya tinulungan ng Alahayam dito sa kanyang laban? Sa kasi galit kabila na ng ang kanyang no? reformation. At saka sinabi, yun na nga kasi ang sabi niya, tatahimik, ng tahimik, di ba? Peaceful. Ano ba yung sinabi dito? Hmm. Dahil ikaw ay nagpakakumbaba doon sa previous chapter, di ba? Hmm. Wait, balikan natin. Sa verse 20, kaya't ikaw ay dadalhin ko sa piling ng iyong mga ninuno, at ikaw ay malilibing ng payapa, at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kapahamakan na dadalhin ko sa lugar na ito. Malilibing ng payapa. Pero ibig sabihin, hindi naman payapa ang kanyang death. Yung paglilibing, Oo, yung no? paglilibing. Parang hindi no? Parang kasi contradicting ito dito Oo, sa kanyang tingin ko, ginawa na oo, tingin ko reformation. corrupted tong nasa verse 23. Tumulong sa Syria. Tingnan mo? Hmm. Iyan natin. Saka sa gera pa siya, hindi yung payapa. Kaya nga Tsaka sabi mapayapa, pero iba yung pagkamatay Oo, niya. Parumal-dumal oo. yung nangyayari sa kanya. Parang corrupted to bro. Itong, kasi kung Hindi tumutugma yung sa halimbawa, 20. kasi kung ito ang nakasulat dito, ibig sabihin walang saysay ang pagiging mabuti, ang Hmm. pagiging matuwid. parang kinukorrupt nila yung Sinisiraan ng pangakong alahayam alahayam. dito. Oo, Oo. Dito sa mga verse na to, sinisiraan ng alahayam dito. Hmm. oo. Yung pangako niya, di natupad, no? Hmm. Oo, Oo. ang sabi niya, sumunod ka lang sa aking mga Di ba sinabi niya kay Solomon? So ito talagang sinunod niya ng buong puso. Oo nga. Hmm. Saka yun na lang magtutulungan ang Egypt at Assyria. Parang kasi ang Judah kasi talagang nakipag-alyansa sa Egypt kasi malapit Siguro, siya doon. Oo, siguro di ba? dapat ay ano muna to. Oo. Ah, Balikan na lang, bro. Balikan namin to. oo, balikan niyo muna yan. At siguro, kawawa naman si Josiah dyan. Oh, Kasi oo biruin mo nga. dito, ipinag-utos niya sa buong Israel, ipagdiwang ninyo ang Pasko kay Yahweh na inyong alahayam, ayon sa First nasusulat time sa ulit, Aklat ng no? Tipan. First Ginawa time niya ang ulit. lahat ng ito, kumbaga cleansing, reformation Mm-mm. ang ginawa ni Josiah. Kaya siguro di inano siya, kinukurap dito. Tinagal niya pati yung mga Pagkatapos ay paghambang. sa ganitong paraan siya mamamatay. Oo So nga. ibig sabihin walang bakit pinayagan ng alahayam ito? Na sa Oo. Ang ganitong dami ang paraan ginawa. siya mamamatay. Ang dami ang ginawa. Pinatanggal niya yung mga hula, Oo, lahat nilinis Iska. niya. kritika, nilinis Baka niya eh. ano, Kailangan namang hindi siya bigyan ng dito, ng pabor dito ng kalahayam. Di ba sabi nga ng mensahero, ah, di ba, sumunod ka lang. oo. Hmm. Baka ang napatay dito ng Faraon yung Syrian king. Hindi Tsaka kasi magiging pa. sa bandang huli, Tsaka kinuha sis, may yung bangkay pangako niya ko. kasi namatay talaga siya. At Oo, ipinalit yung pero Magiging hindi kanyang sa payapa. anak. ganitong paraan. Magiging payapa dapat ang kamatayan niya. Oo, baka Dito, pagkatapos na magulo to eh. manalo ang Egypt. Dito, Pagkatapos na sinisiraan ng manalo. alahayam dito. Sinisiraan ng alahayam dyan. Siguro, ano nyo muna ito.
Oh, di ba, balikan namin bro. Pero Ayusin yung na lang sequence natin. ng mga king is tama naman siguro. Tignan natin. Punta natin si Haring Jehoahaz. Haring Jehoahaz, sambahayan ni David. Yun. Si Jehoahaz ay 23 taon nang siya ay maging hari, at siya ay naghari sa Jerusalem ng 3 buwan. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, na anak ni Jeremiah na taga Libna. At siya ay gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Si Faraon Neco ay naglagay sa kanya ng tanikala sa Ribla, sa lupain ng Hamath, upang hindi siya makapaghari sa Jerusalem, at nagpataw sa sambahayan ni David ng isang buwis na 100 talentong pilak at 1 talentong ginto. At si Faraon Neco ay naghalal kay Eliakim na anak ni Josiah na maging hari kapalit ng kanyang amang si Josiah, at binago ang kanyang pangalan at ginawa itong Jehoiakim. Ngunit kinuha niya si Jehoahaz at dinala sa Egypt, at doon siya namatay. Nagbigay si Jehoiakim ng pilak at ginto kay Faraon Neco. Ngunit upang maibigay ang pilak at ginto ayon sa kahilingan ni Faraon, pinatawan niya ng buwis ang lupain ayon sa pagtataya ng bawat isa, at kinuha niya ang pilak at ginto sa mga tao ng lupain upang maibigay kay Faraon Neco. Pwede mag-comment. Siguro nga, Apo. nakipaglaban dito ang Egypt at Assyria. Natalo ang Assyria, kaya ang Egypt ang sumako. Parang Oo, betrayal. ngayon, walang Parang silbi ang hari betrayal. na pumalit kay kay Josiah. Kasi Oo. ang naghahari na ngayon dito ang paraon. Oo, na ano, parang naglaban ng Egypt at ang Faraon sa ano siguro. Tapos ngayon parang Egypt naman ang sumakop sa kanila. At inilagay ng Egypt yung anak ni Jehoahaz. So parang ang nangyari dito sis, 'di ba magkakampi dapat ang Egypt at saka ang sambahayan ni David. Oo. Ang nakapatay dito kay kay Josiah ay si Paraon. Ibig Oo. sabihin, trinaydor nito ni Paraon itong si Josiah. Oo. Dahil Oo. dahil ang gusto niya, siya ang maging hari dito sa sambahayan ni David. Oo, kaysa sa ibang kasi Oo, maliit na bansa na lang yan eh. kaya nga, Tapos ganit nung lumusob naman ang Babylon, nagpuntahan ang mga sa Egypt. Humingi sila ng tulong kasi naging nagbibigay sila ng tax sa Egypt eh. oo, So ayan kaya oo, nagbigay na ng oo, nag-impose na sila ng tax sa mga Egypt. tao. Parang nagpasakop na sila sa Egypt. Kaya ang naglaban nun, Babylon at Assyria. Okay, yun, tanda ko na. Sa yan, extensive na i-discuss yan kay Jeremiah eh. Sa aklat ni Jeremiah. So, ngayon, kaya ang ng Judah na tupad ang sumpa, ang sinabi ng Alahayam na aalisin niya yung 'di ba? Kaya walang tigil ang pananakop ng iba't ibang bansa sa Judah. Maliit na bansang ito. Okay. Ano pa? Upang hindi Lalo niya balik kasi ang pinakamalaking kasalanan ng sambahayan ni David, yung doon sa panahon ni Manase. oo, yung Na mga naglilipan nagsunog ng sila mga ng ng mga dibaan, anak nila. Asherah, di ba? Oo, hinandog ang mga anak Nilagay, nila doon kay nilagay Asira. mismo sa templo. Pero so, dito pala, ay inano na yung templo. Parang inano na rin, tinakwil na rin ng alahayam. Oo, wala na yung templo that time.
Pero Kaya nga ito, ano, ang mga saserdote, wala na rin. Ano? Ilan na lang. pina-restore ito ni Josiah. Kasi abandon na ang temple that time. Dahil ang mga saserdote, doon na kay Asira naghahandog. Oo, pero kasi inayos na nilinis ni Josiah. Pero galit pa rin, hindi pa rin napawi ang galit ng Yun nga alahayam. eh. Si Josiah lang ang binigyan niya ng pabor. Pero yung mga Hmm. yung templo, parang inano niya to eh. Nireject niya. Oo, kahit pa ano niya eh. Kay ano lang, Ezekiel ba yun? Ay, hindi pala. But anyway, sige, pagpatuloy natin. Kasi Kasi, sa panahon na ito, ang propeta dito ay si Ezekiel na. Isaiah tsaka si Jeremiah. Ezekiel at Jeremiah. Si Isaiah wala na, inakyat na. Si Jeremiah na to Oo. Jeremiah Jeremiah na. na Kasi tsaka kasi, tanda mo, Ezekiel. yung napangasawa ni, yung ang nanay niya ay anak ni Jeremiah eh. Hmm. Sino ba yun? Dito? Oh, Hamutal, na anak ni Jeremiah. Yung nanay ni Jehoahaz. So, ang napangasawa pala ni Josiah, biyenan pala niya si, Jeremiah. Biyenan niya, ang Josiah. Okay, ito pa, meron pa pala haring. Sige, sis. Okay po. Haring Jehoiakim. Sambahayan. Jehoiakim. 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 Sambahayan ni David. Si Jehoiakim ay 25 taon nang siya ay maging hari. At siya ay naghari sa Jerusalem ng 11 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Zebida, anak ni Pedaiah, na taga-Roma. At siya ay gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang mga ninuno. Kabanata 24. Ng mga araw ni Jehoiakim, si Haring Nebukadnezar ng Babylon ay lumusob sa lupain, at si Haring Joachim ay naging lingkod niya sa loob ng 3 taon. Ngunit pagkatapos nito ay tumalikod siya at naghimagsik laban sa kanya. At si Yahweh ay nagsugo ng mga pangkat ng Babylonian, Aramean, Moabite at Ammonite upang salakayin siya at wasakin ang Judea ayon sa salita ni Yahweh na sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod ng mga propeta. Katotohanang nangyari ang lahat ng ito sa sambahayan ni David ayon sa utos ng alahayam upang alisin sila sa kanyang harapan dahil sa mga kasalanan ni Haring Manase at lahat ng kanyang ginawa. Kabilang na ang pagbubuhos ng dugo ng mga inosente sapagkat pinuno niya ang Jerusalem ng dugo ng mga inosente at si Yahweh ay hindi pumayag na magpatawad. Paglilinaw. Si Manase ay hari ng sambahayan ni David, anak ni Hezekiah, ay hindi dapat ipagkamali kay Manase na anak ni Joseph, anak ni Jacob. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Haring Joachim ay lahat ng kanyang ginawa ay nasusulat sa aklat ng mga hari ng sambahayan ni David. At si Haring Jehoiakim ay namahinga na kasama ng kanyang mga ninuno at si Jehoiakim na anak Jehoiachin. ang Jehoiachin na anak na kanyang anak ang naghari kapalit niya. At hindi na muling lumabas ang hari ng Egypt mula sa kanyang sariling lupain, sapagkat sinakop na ng hari
ng Babylon ang lahat ng lupain mula sa wadi ng Egypt hanggang sa ilog Euphrates. Haring Jehoiachin. sambahayan ni David. Si Jehoiachin ay 18 taon nang siya ay maging hari. At siya ay naghari sa Jerusalem ng 3 buwan. Ang pangalan ng kanyang ina ay Nehushta, anak ni Elnathan, na taga Jerusalem. At siya ay gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang mga kawal ni Haring Nebukadnezar ng Babylon ay lumusog sa Jerusalem at kinubkob ito. At si Haring Nebukadnezar mismo ay dumating sa lungsod habang sinasalakay ito ng kanyang mga kawal. At si Haring Jehoiachin ng sambahayan ni David, ang kanyang ina, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga pinuno, at ang kanyang mga opisyal ay sumuko sa kanya. Sa 8 taon na paghahari ng Babylon, dinala niya si Jehoiachin bilang bihag. Ayon sa salita ni Yahweh, kinuha ni Haring Nebukadnezar ang lahat ng kayamanan ng templo ni Yahweh at ng palasyo ng hari. At pinagputol-putol ang lahat ng kagamitang ginto na ginawa ni Haring Solomon ng Israelita para sa templo ni Yahweh. At dinala niya ang buong Jerusalem sa pagkabihag. Ang lahat ng pinuno, ang mga mandirigma, at ang lahat ng mga bihasa at manggagawa, 1,010,000. Tanging ang mga dukha ng lupain ang naiwan. At dinala ni Haring Nebukadnezar si Haring Jehoiachin sa Babylon. Gayon din ang ina ng hari, ang kanyang mga asawa, ang kanyang mga opisyal, at ang mga kilalang tao ng lupain. Lahat ay dinala niya sa Babylon. Ang buong hukbo ng 7,000 mandirigma, mga matitipuno at bihasa sa digmaan, at 1,000 bihasang manggagawa at panday ay dinala rin ng hari ng Babylon sa pagkabihag sa Babylon. At ginawa niyang hari si Masaniya, ang tiyo ni Jehoiachin, kapalit niya, at binago ang kanyang pangalan at ginawang Sedekiah. Haring Sedekiah, sambahayan ni David. Si Sedekiah ay 21 taon nang siya ay maging hari, at siya ay naghari sa Jerusalem ng 11 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, anak ni Jeremiah na taga Libna. At siya ay gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh, gaya ng ginawa ni Haring Jehoiakim. At dahil sa galit ng alahayam, nangyari ang lahat ng ito sa Jerusalem at sa Judea, hanggang sa tuluyan niya silang itinaboy mula sa kanyang harapan. At si Haring Zedekiah ay naghimagsik laban sa hari ng Babylon. So Any dito comment? mapapansin natin kasi ang Babylon 3 beses silang kinubkob. Yung una,
Tapos yung pangalawa si kay Jehoiachin. Ngayon dito ang matanda ko si Jeremiah, ina-advisean. Sinabi ng Allah kay Jeremiah na sabihin mo sumunod sila na magpumunta ng ng Babylon kasi magkakaroon ng tagutom sa Judea. Kaya kumbaga para i-save yung mga makapag-save mga remnant. Pumunta. Ngayon may mga haring ayaw sumunod. Pero ito si Jehoiachin, nakinig siya kay Jeremiah. Sumunod siya kasama yung kanyang mga yung mga loyal sa kanyang ina, yung mga kilalang tao. Pero may mga iniwan na may hirap para mag-tend ng lupain. Ngayon, yung may mga pasaway, lagi na may pasaway na ayaw maniwala kay Jeremiah na umano sa nag-aakla sa Babylon. Tapos yung una, so yun dito yung hari ng Egypt, hindi na siya nakipaglaban pa kasi talo ang Egypt dito kasi nakubkob na ng Babylon hanggang dun sa border yung wadi, yung sa may border ng Egypt, nakubkob na ng Babylon ang lahat ng lupain. Okay. Saka dito sa verse 4, dahil sa ginawa ni Haring Manasseh, hindi pumayag na magpatawad ng Alahayam. At si Hayahawa ay hindi pumayag na magpatawad. So, natuloy pa rin ang pagkawasak ng Jerusalem, no? So, may mga binago ako dito sa verse 1 ng ngunit pagkatapos ito ay tumalikod siya at naghimagsik laban sa Babylon. Nilagay ko Babylon kasi sa kanya lang laban kay Haring Nebuchadnezzar o kaya ng Babylon. Nilagay ko yung laban sa Babylon. Pati dito sa bandang So, hindi Saan yan, pumayag sis? ng Sa alay. chapter 24? Oo, verse 1. Kasi Saan? para panakalito yung last word, Ng mga araw ni siya ay Jehoiakim, si si Haring Haring Nebukadnesar Nebuchadnezzar. ng Babylon ay lumusob sa lupain. At si At Haring si Haring Jehoiakim Jehoiakim ay naging ay lingkod naging niya. lingkod niya sa loob ng 3 taon. Ngunit Ngunit pagkatapos nito ay tumalikod siya at naghimagsik laban sa kanya. Sinong kanya? Haring Nebuchadnezzar. Sige, Haring Nebuchadnezzar na lang kaysa ng Babylon. So, anong pinalitan mo dito? Ano yon yung sa kanya. I-copy ko. Copy. Naghimagsik laban sa Haring Nebuchadnezzar ng Babylon. Laban kay Haring Nebuchadnezzar. Haring Nebukadnesar Oo, ng Babylon. ng Babylon. Pindutin mo na ka. Para hindi na nakakalito. Pindutin mo. Tapos sa verse 4, hindi talaga pumayag na magpatawad ang Alahayam. No? Tapos, dito rin sa verse 12. Kasi Anong sinasabi dito sa pagbubuhos ng dugo ng mga Saan? inosente? Verse 4. Sino ko ng Gcash? Oo. Kasi di ba kabilang na ang pagbubuhos, mga ginawa ni Manasseh, Alam mo, paglalabas mo doon, sapagkat pinuno niya ang Jerusalem ng dugo ng mga inosente at si Yahweh ay hindi pumayag na magpatawad. So, hindi pumayag ang Alahayam na magpatawad. Kaya talagang pa rin, makukubkob ang Judea, no? Tapos ito sa verse 12, at si Haring Jehoiachin ng sabayan ni David, ang kanyang ina, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga pinuno, at ang kanyang mga opisyal ay sumuko sa Babylon. Nilagay instead sa ginawa kong Babylon para mas malinaw. Kasi itong si Haring Jehoiachin, although hindi sila makakabalik sa Jerusalem, pero maganda ang buhay niya sa Babylon kasi pinapakain siya sa hapag ng hari. Kasi sumunod siya kay Jeremiah.
sa payo ni Jeremiah na pumunta nga ng Babylon. So yung pagpunta ng pananakop ng Babylon, si Nebuchadnezzar, ginamit din siya ng alahayam, di ba? Para maligtas. Kasi otherwise, mauubos ang tribe of Judah, matutunaw. Sa tagutom. Okay, may reaction pa? Wala na. Okay, Sis Maria, salamat. Sige po, kaya pa ng isang kabanata. Oh, Opo. last na to, sis. Apo, Kabanata 25, ang pagbagsak ng Jerusalem. Sa ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekiya, sa ikasampung araw ng ikasampung buwan, si Haring Nebukadnezar ng Babylon ay lumusob laban sa Jerusalem, kasama ang buo niyang hukbo. Siya ay nagkampo sa labas ng lungsod at nagtayo ng mga tanggulan sa palibot nito. Nanatiling kinubkob ang lungsod hanggang sa ika-11 taon ni Haring Sedekiya. Sa ikasyam na araw ng ika-4 na buwan, naging napakatindi ng taggutom sa lungsod na wala nang makain ang mga tao. Pagkatapos, nabutas ang pader ng lungsod at ang buong hukbo ay tumakas sa gabi sa pamamagitan ng pintuan sa pagitan ng dalawang pader malapit sa hardin ng hari, kahit na pinalilibutan sila ng hukbo ng Babylon. Tumakas sila patungong Araba, ngunit hinabol ng hukbo ng Babylon si Haring Zedekiya at inabutan siya sa kapatagan ng Jericho. Naiiwan sa kanya ang lahat ng kanyang kawal at nagkahiwa-hiwalay, at siya ay nadakip. Dinala siya sa harap ng hari ng Babylon sa Ribla, kung saan binigkas sa kanya ang hatol. Pinatay nila ang mga anak ni Haring Zedekiya sa harap niya. Pagkatapos ay dinukot ang kanyang mga mata. Kinapos siya ng tansong posas at dinala sa Babylon. Sa ika-7 araw ng ika-5 buwan, sa ika-11 na taon ni Haring Nebukadnezar ng Babylon, si Nebuzaradan ang pinuno ng bantay at isang opisyal ng hari ng Babylon ay dumating sa Jerusalem. Sinilaban niya ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at lahat ng bahay sa Jerusalem. Sinunog niya ang lahat ng mahahalagang gusali. Giniba ng buong hukbo ng Babylon na nasa ilalim ng pamumuno ng pinuno ng bantay ang mga pader ng Jerusalem. Kinuha ni Nebuzaradan ang pinuno ng bantay, ang mga tao na natira sa lungsod, pati na ang mga tumakas at sumuko sa hari ng Babylon, at ang iba pang natirang mamamayan, at dinala sila sa pagkakatapon. Ngunit iniwan ng pinuno ang ilan sa pinakamahihirap na tao ng lupain upang maging manggagawa sa ubasan at bukirin. Binasag ng mga Babylonian ang mga tansong haligi, ang mga naililipat na patungan, at ang tansong dagat na nasa templo ni Yahweh, at dinala ang tanso nito sa Babylon. Kinuha rin nila ang mga palayok, pala, gunting ng mitsa, pinggan, at lahat ng kagamitang tanso na ginagamit sa paglilingkod sa templo. Kinuha rin ng pinuno
ng bantay ang mga insensaryo at mga mangkok na pandinig. Lahat nangyari sa dalisay na ginto at pilak. Ang tanso mula sa dalawang haligi, sa dagat at sa mga naililipat na patungan na ginawa ni Haring Solomon para sa templo ni Yahweh ay napakarami upang masukat. Ang bawat haligi ay 18 siko ang taas. Ang tansong ulo sa ibabaw ng isang haligi ay 3 siko ang taas at pinalibutan ng disenyong lambat at mga granada na yari sa tanso. Ang kabilang haligi ay may gayon din. Kinuha ng pinuno ng bantay sina Seraya na punong saserdote, si Sefania na saserdote na sunod sa ranggo, at ang 3 tagabantay ng pintuan. Mula sa mga natira sa lungsod, kinuha niya ang opisyal na namamahala sa mga kawal, 5 tagapayo ng hari, ang kalihim na namamahala sa pagpapatawag ng mga tao ng lupain, at 60 iba pang taong natagpuan sa lungsod. Lahat sila ay dinala ni Nebuzaradan sa hari ng Babylon sa Ribla. Doon sa Ribla, sa lupain ng Hamat, pinatay sila ng hari. Kaya ang angkan ni Juda ay dinala sa pagkakatapon palayo sa kanilang lupain. Paglilinaw, ang pagsalakay at pagkupkob ng Babylon sa Jerusalem ay naganap noong humigit kumulang 577 BCE at 586 BCE sa ilalim ni Nebuchadnezzar II, hari ng Babylon. Ang mga ito ay pangunahing pagsalakay sa mga Israelita sa Jerusalem pagkatapos ng Asiryang pagkubkob sa Samaria noong 721 BC. 721. Nag-isip akong Tagalog. Itinalaga ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon si Gedaliah na anak ni Ahikam, na anak ni Shaphan, bilang tagapamahala sa mga tao na kanyang iniwan sa Judea. Nang mabalitaan ng lahat ng pinuno ng hukbo at ng kanilang mga tauhan na si Gedaliah ang ginawang gobernador, sila ay nagtungo kay Gedaliah sa Mispa. Sina Ishmael na anak ni Nethaniah, Johanan na anak ni Karia, Seraiah na anak ni Tanhumet na Netophathite, Jaazania na anak na isang Maakatite, at ang kanilang mga tauhan. Nanumpa si Gedaliah sa kanila at sa kanilang mga tauhan na sinasabi, huwag kayong matakot sa mga opisyal ng Babylon. Manirahan kayo sa lupain at maglingkod sa hari ng Babylon at magiging maayos ang lahat para sa inyo. Ngunit sa 7 buwan, si Ishmael na anak ni Nethaniah, anak ni Elishama, na mula sa lahi ng hari, ay dumating kasama ang 10 lalaki at pinaslang si Gedaliah, pati ang mga lalaki ng Juda at mga Babylonian na kasama niya sa Mizpa.
Dahil dito, ang lahat ng tao, mula sa pinakadukha hanggang sa pinakadakila, kasama ang mga pinuno ng hukbo, ay nagtungo sa Egypt dahil sa takot sa mga Babylonian. Ang pagpapalaya kay Haring Jehoiachin sa ika-37 taon ng pagkakatapon ni Haring Jehoiachin ng angkan ni David sa taon na si Awel Marduk ay naging hari ng Babylon. Pinalaya niya si Haring Jehoiachin mula sa bilangguan. Ginawa niya ito sa ika-27 araw ng ika-12 buwan. Nagsalita siya ng mabuti kay Jehoiachin at binigyan siya ng upuan mas mataas sa lahat ng ibang hari na kasama niya sa Babylon. Kaya si Haring Jehoiachin ay naghubad ng kanyang mga damit, bilanggo at habang buhay ay kumain siya sa hapag ng hari araw-araw. Araw-araw, ibinibigay ng hari kay Jehoiachin ang kanyang regular na allowance habang siya ay nabubuhay. Allowance talaga. Yada. Allowance Kaya nga, talaga. titingnan ko nga, ano bang allowance, sabi ni Chat? Malalim na allowance. Allowance. Nga. Hindi man baon. O baka may other term na mas makaluma. Daily, hindi eh. Ano ba yung supply? Ang kanya regular na Provision. Provision. Commission ba? Provision. Provision. Yung provision, tama. Provision. Habang siya ay nabubuhay. Kaya kasi sumunod siya sa payo ni yan. Kaya, gumanda yung kanyang yung iba, di ba, pinatay pa si Gedaliah. Parang yun eh, Allowance, baon o pambili? provision na lang. Oo. Okay po. Tapos itong si Ishmael po, palibhasa, kadugo ng hari, pinatay yung gobernador na tinalaga, si Gedaliah. Kaya yung mga tao, natakot, nagtakbuhan, nagpunta ng Egypt. Kaya Pero ang sabi nga, di ba, kay Jeremiah, sumama kayo sa Babylon kasi magiging maayos ang inyong buhay doon. Di ba sina David, yung ba to? Daniel, di ba? Maayos naman ang naging buhay sa Babylon. Kasi pinakamalaking kaharian ng Babylon that time, kay Nebuchadnezzar, no? Pero actually, ang dito, 3 beses silang kinugko, pero yung 2 yung pinaka-major. Kasi ilang taon silang, yung Babylon, ilang taon din naglagi sa palibot ng Jerusalem. Kaya sila nagkaroon ng tagutom kasi hindi sila makalabas. Hanggang nakubkob din nila kalaunan ang Babylon. Ito ay talaga lahat sa book ni Jeremiah. Pag nasa Jeremiah tayo, mas maintindihan natin lahat ng Kaya pala talaga nag-refuse na magpatawad si Yahweh. Dahil yung templo na yon mismo, doon inihandog yung mga Sa mga anak nila. Yung kaya mga inosenteng dugo. Oo. So kahit na idolo. 'Di ba kahit na ni-repair siya ni Josiah, ni-reject pa rin ng alahayam. Oo, kaya nga tumagi siya magpatawad. Kasi na-defiled.
Oo, defiled na. ng inosenteng dugo yung kanyang templo. Saka nilagyan pa ng mga idolo. Oo. Tapos madidefile uli yan eh. Di ba, ano? So ang ah, nangyari hanggang dumating yung yung Babylonian to Invasion. Oo. oo, invasion, sinunog na lang nila yung templo. Oo. So, sino yung ano kay Hezekiah? Si Hezekiah ba yun yung sumakay sa ano? So, yung mga nakita pala niya is ano na, tapos na yun. Yung nakita niya mga defilement ng templo, ay ano na yun, kumbaga naganap na. Yung nakita yung mga pangitain, o dinefile ulit. Hindi kasi 'di ba, matagal pang panahon after na namatay si Oo nga pala, Hezekiah. 70 years nga pala sa ano, sa Babylon. Tama. Oo. Matagal nga pala sila sa Babylon. Kaya nga, hindi, ibig sabihin, after na namatay si Hezekiah, matagal pang panahon bago tuluyang nasakop ang buong sambahayan ni David Oo. na Kasi dinala ano sa pala, ano Babylon. siya, Kaya yung sinabi ni Hezekiah na mabuti ang mangyayari, na dadalhin lahat sa Babylon ang lahat ng ipinakita niya, pati mga oo. asawa, pati mga anak, mga ganon. So, dito pa lang natupad sa panahon Tanso daw ni po ba o Jehoiakim. ginto? Yung alin? Kinuha sa templo. Mga kinuha daw po sa templo, tanso o Binakbak ginto yun daw po. Oo, yung poste is mga ano, ano na yun, tanso ba yun? oo, Yung ibinigay yun sa poste. di ba yun, si Natuklap na eh, natuklap na yung ginto dun eh. Oo, tinuklap niya yung mga ginto. Si Hezekiah Oo. pala to, yung tumuklap ng mga ginto para ibigay kay ibigay sa hari ng Babylon, Assyria. ay ng Assyria. Hindi, Assyria ba o ano? Assyria kasi Um, at that ah, time gusto nang sakupin ng Assyria Aram. ang Oo, ang tama, Assyria. sambahayan ni David. Pero dahil sa ginawa ni Hezekiah na bayaran na lang namin kayo, ibabribe na lang, basta wag nyo na lang kaming Oo. gigirahin. Oo. Magpapasakop na lang kami sa inyo, wag nyo na lang kaming gigirahin. So that time, nagbibigay na sila ng tribute doon sa Assyria. Pero sila, kumbaga, separate pa rin sila, nagkaroon pa rin sila ng mga hari. Kaya hanggang sa dumating si Parang Josiah, basal sila, basal. oo, nagkaroon man ng reformation, pero hindi napawi ang galit ni Yahweh dahil doon sa ginawa ni Manase na hinandog yung mga anak nila, pinatuluan ng mga inosenteng dugo ang templo, yung templo mismo. So masyadong na-defiled yung templo, tapos doon niya pa inilagay ang mga idolo na ni Asira at saka ni Baal, 'di ba? So ang tindi ng kasalanan talaga ng sambahayan ni David dahil kay Manase. Kaya hindi nagkaroon man ng reformation, hindi pa rin pinatawad ni Yahweh ang kasalanan ng sambahayan ni David Mm-mm. hanggang sa sila ay ma-exile sa Babylon. Three batches yun eh. No? Hmm. Mm. Ano po yung next? Ano pa yung mga reaction po mga kapatid? So, wala nang mga reaksyon. Tayo ay makinig ng Opo. isang awitin.
Nagdududa nga ako pag walang reaction, baka hindi naiintindihan. Hindi ko Oo nga eh. Anong mga, Ay, tapos na po yun. Oo. wala ba kayong Bukas, ay sis pala, ito pala, Chronicles tayo, no? Okay. Unang kronika na tayo. Oo. Mga, ano to, bago aklat, naantok na si Selena, Maria. Okay, so magtatapos na tayo dito sa isang awitin. Maraming salamat mga kapatid. Salamat po. Sa muli. Musika. Salamat, Sis Maria. Yada, halalwaya. Dalayang maraming salamat sa inyo mga kapatid. Halalwaya lang yan. God bless. Kay tagal nang nawalay sa'yo, namulat sa makasalanang mundo, nabuhay sa kanya-kanyang kultura, sa bayang ito. Ngunit sa kabila ng lahat, kami inyong tinawag. Pinili mong anak, kami ay naulat. Sa ngalan mo, Ama, iyong isiniwalat. Matagal ang panahong kami ay bulag. Patawad aming Ama, Abayahawa. Binigyan mo ng pag-asa sa iyong anak. Aming Mesiya, Yahweh siya'y mamuhay ng dalisay. Gabay mo ang kasama, patawad aming Ama. Kami tulungan mo, kami iyong gabayan. Presensya mo'y aming kailangan. Ngalan mong tunay, muling kilalanin. Tinig mo'y muling susundin. Sambahin ang ngalan mong tunay. Bawat isa sa amin, patawad aming Ama. Aming Mesiya, Yahweh siya'y patawad aming Ama. Aming Mesiya, patawad po